Aba, Ginoong Maria. Marami ang napa-aba Ginoong Maria sa balitang nagmula mismo sa CBCP o ang Catholic Bishop Conference of the Philippines sa linggong ito. Di umano, may mga rosaryo na ginagawa raw instrumento ng mga demonyo. Mga obispo na mismo ang naglabas ng babala. Meron daw mga masasamang elemento na namimigay ngayon ng mga rosaryo na may sa demonyo. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong rosaryo. Pero pakatitigan at mapapansin na imbes na INRI ang nakalagay sa ibabaw ng crucifix ni Jesucristo, meron itong mga araw sa 4 na sulok ng krus. May ahas ding nakapulupot at thorns sa likod ni Kristo. Hindi raw ito rosaryo ng mga Katoliko. Sa halip, isa raw itong Satanic Rosary na may kakayahang maghasik ng lagim. Marami ang natakot sa balita. Ang mga bumibili tuloy ng rosaryo sa Quiapo, mas nagiging metikuloso. Baka kasi makita ko rito, baka mahalo. Tinitingnan ko na yung mga signs niya. Kasi meron daw parang ahas yata yan. Tapos may sun sa taas. Tapos na may mga ahas daw sa may cruise. Kahit inspection niya, walang ganun dito. Ayon sa Deliverance at Chief Exorcist na si Father Nonet Legaspi, laking gulat daw niya na sa taong ito, merong nag-surrender sa kanila ng Satanic Rosary dito sa Pilipinas. Misteryo para sa kanila kung saan ito nagmula at paano ito unti-unting kumalat. Ang demonyo pwede raw talagang pamahayan ang mga gamit kahit pa religious images. When people invite us para magkaroon ng deliverance session sa kanilang mga bahay, we always require them muna to prepare themselves spiritually. Kasi ang infestation is, may mga demonic influences, mga demons attached to objects. Some of them are innocently religious ang itsura. Because of this, we encountered people surrendering to us some of their religious items. Ganyan ang alam ng demonyo. If this particular cursed object, which belongs to Satan, is in your possession, is in your person, then you belong to me. Ganyan sila. And that is why they inhabit places, they dwell in places where they have the most things that they have. At kapag nalaman daw nila na nagmamay-ari ng sinasabing Satanic Rosary ang isang tao, We don't confiscate them, we just ask them, gusto nyo bang isurrender ito? We don't just throw them away, we first cast out or break the spells or curses sent doon sa images na yan, and only then we do our own right disposing of them properly. may palatandaan din daw para malaman kung may demonyo sa inyong paligid. Pagka may mga tao na nakakaamoy ng very pungent smell, that really bad odor, no? The sign of that is the presence, demonic presence. Ang ina ni John, hindi niya tunay na pangalan. May naamoy raw na kakaiba sa kanilang bahay. May mga times na sinasabi niya sa bahay, may amoy kanal. Though, minsan may amoy kanal nga po, pero minsan pag sinasabi po niya yun, minsan hindi ko naman po naamoy. Ang nanay niya, bilang Katoliko, nakagawian na raw talagang magdasal ng rosaryo. Kaya nabahala si John matapos niyang mabalitaan ang di manoy Satanic Rosary. Right after that, naghanap po ako ng gano'n na similar sa bahay. And true enough, meron po akong nakitang isa. Then kinabukasan po, naghanap po yung ate ko doon sa sasakyan po ni Papa. And nakahanap din po siya ng isa. Most probably kasi mga bigay po yun. Mga bigay from friends. Ang suspetsa ni John, baka raw may kinalaman ang mga rosaryong ito sa pagsama ng kalusugan ng kanyang ina. Pinaka-original po niyang diagnosis ay pneumonia. Just last month po na hospitalized po siya for 1 week. Then after of series of lab tests, CT scan, ultrasound, ang pinaka-final diagnosis pa lang po ay suspicious malignancy. Baka inisip po inatake naman po physically yung mother ko naman po. Well, kung isa na rin po kasi mas ang pinaka-everyday po talaga nagdadasal ng rosary ay si Mama. Ang Satanic Rosary, isinurrender na raw nila sa pare. Gayunpaman, nangingilabot pa rin si John na minsan nagkaroon sila nito. Pag naalala ko, natatakot talaga ako. Mas magtiwala lang talaga kay God.
Sa Diyos lang daw sila lumalapit sa pag-asang bubuti ang lagay ng kanyang ina. Yun lang naman din po talagang kailangan ko paniwalaan na talagang gagaling si mama. Whatever happens pa rin naman po, I'm still trusting the Lord for my mom. Si Ernesto, nakakuha rin di mano ng pinaniniwalaang Satanic Rosary. Taong 2015, meron daw nag-abot nito sa kanya sa labas pa mismo ng simbahan. Nagsimba po ako noon, tapos nung pababa ako, inabot po sa akin yun. Rosary po, ba't po ako tatanggi po doon. Pero wala po sa isip ko na kung ano po yun. Ang alam ko, rosary, kaya po tinanggap ko. Mula raw, nung napasakamay niya ito, nagsunod-sunod ang kamalasan sa kanilang pamilya. Halos gabi-gabi rin daw siyang binabangungot. Parang nakita ko po yung parang magugunaw po yung mundo. Minsan inabol po ako nung naagnas po yung mukha, tapos may sungay po. Yun, tapos takbo lang po ako ng takbo. Tapos yun po, nahawakan niya yung anak ko. Doon na po ako nagising. Tila meron din daw nagpaparamdam sa kanilang bahay. Nakakakita rin daw ang kanyang mga anak ng masasamang elemento. Apo, yung pamangkin ko po, yung anak po ng kuya ko, may nakita daw po na babae na nakaputi, pababa po ng hagdan. Minsan nakikita ko na, napapansin ko parang may dumaan, susundan ko, wala naman po, papunta CR. Yung asawa ko lagi na may tulo. Tapos konting, kahit biro lang po ng konti sa kanya, pikon na po sa akin kagad. Dito po yung hagdan na madalas may nakikita o may pumapanik. Dito po yung bintana dati. Kaya tinakpan na po namin para hindi po kita yung hagdan, para hindi rin po makita ng mga anak ko yung nakikita po na pumapanik. Kaya nung nabalitaan ni Ernesto ang tungkol sa Satanic Rosaries, sinipat niya agad ang kanyang rosaryo. Doon niya nakita na hawig ito sa deskripsyon ng kontrobersyal na rosaryo. Yun napanood ko nga po sa unang irit, ang sabi, wag daw po itapon, ang gawin po, isoli sa kaparian kasi pag tinapon, baka may makakuha pang iba. Agad daw tinanggal ni Ernesto sa kanilang Santo Niño ang rosaryo at sinilid sa isang lalagyan. Nito lang Sabado, isinurrender niya ito sa mga alagad ng simbahan. So ito po yung sinurrender ni Kuya Ernesto na satanic na rosary. And meron pong amulet. Explain ko sa kanila na ang kaaway, ang demonyo, pwede siyang mamugad maging sa amulet. So ang gagawin po natin dito, susunugin po natin. Thank you, Jesus. Sinamantala na rin nila ang pagkakataon para pabasbasan ang kanilang bahay. Pagka yung nag-pray sila, lalo kami guluhin. Ilang pinapangamba po nung wala pa po sila. As nung ito, nung nag-pray naman po kami, medyo okay na po, na wala na po yung pangamba ko po. At sa mga nagdududa at nagsasabing fake news lang ang tungkol sa mga isinumpang rosaryo, may paalala si Father Nonet. You cannot be considered faithful if you do not believe in demons. Why? Because if you do not believe in the work of Satan or the demons, then you don't believe in Christ. It's precisely why Jesus came to us, to save us from sin, to save us from them. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.